Sa isang mundo ng mahika at halimaw, isang batang lalaki ang palihim na hinuhubog para sa isang mas malaking kapalaran. Siya ay si Lloyd, walang ranggo, walang pangalan, ngunit may tagong lakas na kayang baguhin ang mundo, isang kwento ng pagtuklas, sakripisyo at pagbangon mula sa pangungutya. Ito ang kwento ng White Mage na tinanggihan ng Hero Party. Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki na niyakap ng isang magandang babae. Siya si Lloyd, ang ating bida, isang ulilang inampon at inalagaan ng mahiwagang babae na tinatawag niyang master. Tinuruan siya ng kanyang master ng iba't ibang uri ng mahika, apoy, tubig, lupa at hangin. Sa bawat araw na lumilipas, lalong humuhusay si Lloyd sa kanyang mga kakayahan. Isang araw napansin ni Lloyd na tila masakit ang ulo ng kanyang master. Ginamit niya ang kanyang kaalaman upang pagalingin ito. Nagpasalamat ang kanyang master at ipinagpatuloy nila ang kanilang pagsasanay. Ngunit isang gabi may kakaibang nangyari. Habang may tinitingnang libro ang kanyang master, tila may malalim itong iniisip. Hindi sinasadya, nahulog ang aklat. Pinulot ito ni Lloyd at bigla na lang siyang nawalan ng malay. Parang may kakaibang lakas mula sa libro ang pumasok sa kanya. Napausal na lang ang kanyang master. Si Lloyd, qualified sa pagiging chosen one. Habang mahimbing ang tulog ni Lloyd, lumapit ang kanyang master. Mahinang bulong nito. Hindi ko kayang ulitin ng batang ito ang pagkakamali ko, at saka siya hinalikan sa noo. Kinabukasan, tinuruan si Lloyd ng isang uri ng mahika na makakatulong sa kapwa, ang tinatawag na white magic. Habang lumalalim ang kaalaman ni Lloyd, napagtanto niyang napakalakas ng kanyang master. Sa isa sa mga libro, nakita niya ang tungkol sa ancient magic, ngunit sinabi ng kanyang master na hindi na kailangang pag-aralan pa iyon dahil ito'y matagal nang nawala. Ilang daang taon na ang nakalilipas, ipinagpatuloy ni Lloyd ang kanyang pagsasanay at pagbabasa. Hanggang isang araw, dinala siya ng kanyang master sa isang malayong gubat. Sinabi nitong kailangan niyang makabalik mag-isa gamit lamang ang kanyang kakayahan. Iniabot sa kanya ang isang maliit na punyal at bigla na lang siyang iniwan. Ilang sandali lang may halimaw na lumitaw. Napilitan si Lloyd na tumakbo at takasan ito. Habang tumatagal, nasanay siya sa kagubatan at unti-unting natutunan ang kanyang mga kakayahan. Sa kanyang pagbabalik, bagsak sa pagod si Lloyd. Sinalubong siya ng kanyang master at masayang binati. Maligayang pagbabalik. Lumipas ang panahon. Malaki na si Lloyd. Habang gumagawa siya ng mga gawaing bahay, nakakita siya ng isang aklat tungkol sa bayan. Hindi siya nakatiis at agad siyang nagpunta roon. Habang naglilibot, may papel na lumipad patungkol sa recruitment ng mga adventurer. Agad siyang sumali sa isang grupo na lalaban sa isang dambuhalang halimaw. Sa tulong ng kanilang pagtutulungan, napabagsak nila ang halimaw. Ipinakilala rito ang kasama ni Lloyd na si Allen, ang hero ng grupo. Ngunit tila gusto niyang kunin lahat ng papuri, parang siya lang ang tumalo sa halimaw. Binigyan ni Allen si Lloyd ng 5 gintong barya. Anya, isa lang daw si Lloyd sa mga D-rank adventurer. Minamaliit siya nito pero baliwala lang ito kay Lloyd at tahimik siyang umalis. Habang palayo si Lloyd, muling minamaliit siya ni Allen. Sinasabing wala naman siyang naitulong. Sa kabilang banda, sa isang lihim na lugar, may kausap ang master ni Lloyd. Pinag-uusapan ang pagsali ni Lloyd sa adventurer party. Tinanong ng isang misteryosong lalaki na may berdeng buhok, "May pagsisisi ka ba?" Napakagatlabi ang kanyang master, tila may bigat sa puso. Ipinakita ang isang eksena mula sa nakaraan. Isang tao na nagngangalang Sibyl ang gumamit ng ancient magic binuhay. Nito ang lahat ng namatay sa kamay ng Demon Lord. At doon, ipinakita si Lloyd, tulala, na niyakap ng kanyang master. Samantala, sa bayan, kumakalat na ang balita tungkol kay Allen bilang hero. Sa loob ng palasyo, habang nagbabasa ng libro ang isa niyang kasama, tinanong siya kung bakit hindi na ito nagsasanay. Sagot ni Allen, "Hindi ko na kailangan. Malakas na ako." Nagpalit ang eksena. May mga sundalong inatake ng isang golem. Humingi sila ng tulong kay Allen at agad siyang pumayag. Kasama si Lloyd, gamit ang kanyang mahika, natukoy agad nila kung nasaan ang halimaw. Pagpasok nila sa isang kuweba, may nakita silang lalaking may hawak ng itim na bato. Kontrolado nito ang mga golem. Gumamit ng magic si Lloyd para i-command ang kanilang mga kasamahan. Ngunit nagalit si Allen dahil hindi daw siya ang nagbibigay ng utos. Biglang lumipad ang atake ng golem at kung hindi dahil kay Lloyd, masasaktan sana si Allen. Sa halip na magpasalamat, lalo lang itong nagalit. Matapos mapabagsak ang halimaw, bumalik sila sa kanilang hideout.
Dito pinatalsik ni Alan si Lloyd mula sa Hero Party. Wala ka namang silbi bilang White Mage? Tahimik na umalis si Lloyd. Nagpunta si Lloyd sa Adventurer Guild at naghanap ng panibagong party. Doon niya nakita ang isang babae na may pink na buhok, naghahanap ng isang White Mage. Itinuro si Lloyd. Agad siyang hinatak palabas ng babae at wala na siyang nagawa kundi sumama. Sa kabila ng pagmamaliit at pagtatakwil, hindi pa rin sumusuko si Lloyd. Mula sa anino ng kanyang pagkatao, unti-unti siyang lalakad patungo sa liwanag ng kanyang tadhana. Sa susunod na kabanata, makikita natin ang pagbango ng isang White Mage na itinakwil ng mundo, ngunit itinadhana para iligtas ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na episode ng Kwento ni Lloyd.